Magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali ngayon mga kagulay, i-update ko kayo dito sa ampalaya. Huwag nyo asahan na maganda tong ampalaya natin mga kagulay, kasi tignan nyo. Kung titignan nyo, talagang binabaha dito sa natamihan ko ng ampalaya mga kagulay, ano? Tubig-tubig yan. Pero dito mapapansin nyo rin mga kagulay, wala na siyang dahon dyan sa ilalim, kasi pinruning ko yan mga kagulay. Yan. Baka may comment na naman dyan, yung style ko daw bulok. Meron nag-comment kasi sa akin na gano'n, na style ko daw bulok. Di ko naman dito sa paggagawa ko ng pangalan nito, ng video dito sa YouTube mga kagulay, sa mga ginagawa ko sa mga tanim ko. Hindi naman ibig sabihin yun mga kagulay gagawin nyo, gagayahin nyo. Nasa sa inyo na lang yun mga kagulay. Kumbaga sinishare ko lang tong pamamaraan ko kung paano ako magtanim mga kagulay. Yun lang po, kasi merong minsan nababas sa akin, mga style ko daw bulok, kung ganyan. Ang dami silang sinasabi mga kagulay. Kaya ulitin ko mga kagulay, nasa sa inyo mga kagulay. Kung gagayahin nyo, walang mawawala sa akin. Kung hindi nyo gagayahin, wala rin mawawala sa akin mga kagulay. Kumbaga maging basehan lang nyo, ganun mga kagulay, kung anong dapat nyo gawin mga kagulay. So dito hindi pa siya na kuhanan niya. Ganyan ang style niya mga kagulay kapag di pa siya nakuhanan ng mga talbos niya sa ilalim. Yan. Yan na siya, nagsisimula na siya mag L dito sa taas mga kagulay. Ito, bali kasi kaya ganito naman ang ginawa ko mga kagulay. Pang-iwas kasi sa akin sa kumbaga para sa akin mga kagulay sa punggos. Kasi ngayon talsik ng ulan, tapos maanong pa diyan, mas madali siya magkaroon ng punggos mga kagulay. Tingnan nyo. Ito, papaliwanag sa inyo mga kagulay ha. Ito dito wala siyang punggos mga kagulay yan. Wala siyang punggos. Pero yung mga nandyan mga kagulay, kahit sabihin na natin na meron dyan mga kagulay, merong gapangan dyan, mas nauunang mapunggos dyan mga kagulay dyan sa ilalim kaysa dito sa taas. Kaya yun, kumbaga experiment ko lang. Na dito lang kasi yung ibang nagpo-pruning mga kagulay, talagang sa letter L lang sila. Dyan lang talaga sa taas ang patutuloy nila mga kagulay. Ako naman, iba. Kumbaga hanggang bewang, kapag tayo ko hanggang bewang, tinatanggal ko lahat ng sanga mga kagulay, lahat ng dahon. Kapag nag letter L na siya mga kagulay, katulad nito, nag letter L na siya, doon ko na inuumpisan, katulad nito mga kagulay. Yan, tatanggalin ko na lahat yan mga kagulay. Dito ba o, dagano, mga bag-o? Ito o, daganay. Yan mga kagulay, kukunin ko lahat yan, tapos ibebenta ko rin yan mga kagulay. Yan, ang kapag na-pruningan na siya mga kagulay, ganito ng niya, magiging tsura niya mga kagulay, ganyan. Wala na siyang dahon dyan sa ilalim. Ayan, yan, dyan magtutuloy na yan mga kagulay, katulad ng mga to. Sunod-sunod na siya mga kagulay. Yung sanga ng mga to mga kagulay, patutuloyin ko na siya ng mga ganyan mga kagulay. Ulitin ko mga kagulay, hindi ko sinasabing gayahin nyo tong pamamaraan ko, nasa sa inyo na lang mga kagulay. Gumagawa lang ako ng content tungkol dito sa gulay na mga tinatanim ko, para meron sa mga baguhan, halimbawa di paano, nasa kanila na kung ano yung susundin nila, yung walang pruning o kaya yung may pruning pero hanggang bewang lang yung mapupruningan. Tapos meron din kasi yung doon talaga lang sa ibabaw magpapatuloy ng ng mga sanga. Meron ganoon yun mga kagulay. Pero yung akin naman dito lang hanggang bewang, pinupruning ko na siya mga kagulay hanggang doon sa ilalim. Yan lang naman ang diskarte ko mga kagulay. Bale ito mga kagulay ay buti nga na na siya, na kumbaga taas-taasan ninyo para na siya bugkutan. Kumbaga ito para sa akin lang mga gulang, iniisip ko lang kasi sayang din naman kasi kapag pupurningin pa. Pero sa akin naman, kaya hanggang bewang naman mga gulang, paliwanag ko naman doon mga kagulay, mas madali nga siyang makapitan ng punggos mga kagulay. Katulad nga nandun yung pinakita ko sa inyo kagayna, mas madali siya, hindi katulad ng ganito mga kagulay na mas maano siya onte mga kagulay. Yan yung dahilan ko mga kagulay. Ewan ko kung may gumagawa na rin ng ganyan hanggang bewang din yung pruning, kasi ang nakita ko lang sa mga nagko-content yung walang pruning, tapos yung dito na sa taas, yung kumbaga dito sa letter L nya, kapag nag L na siya, dyan lang ang patutuloy dito, wala talagang mga dahon niya mga kagulay. Sa iba yun ang nakita ko sa YouTube, dito sa YouTube. Tapos yung iba wala na talagang pruning. Ako naman hanggang bewang, pruning lahat yan, tanggal. Pero hindi ako nagano niya, mga inihintay ko munang tumaas yan bago ko tanggalin lahat mga kagulay. Katulad nga niyan, katatanggal ko lang yan mga kagulay, pero nandun na siya sa taas. Yan naman yung diskarte ko mga kagulay. Baka kasi magtanong,
anong edad ng ano gusto namin gayahin, baka magganon anong edad ng ano bago pruningan ng ginagawa mo. Nandun lang yun mga kagulay. Meron kasing kapag nagtanim ka mabilis talaga tumaas, depende rin yan sa pag-aalaga. Pero sa akin kapag nag letter L na siya, sa lang ako nagpo-pruning dito sa ano niya mga kagulay. Yan siya. Yan, tingnan yung panahon sa amin dito, parang uulan na naman mga kagulay. Yan siya. Kaya ito mga kagulay, itong mga tinatanggal ko na medyo mahaba na mga kagulay, katulad nito, binebenta ko rin sa palengke mga kagulay. Binebenta ko rin, depende rin kung magkano ang kuha nila doon. Pero kagaya na, sabi, depende sa akin daw kung magkano daw yung ano, yung presyo ko. Sabi ko nga kahit 50 lang ang kilo, okay na sa akin mga kagulay. Kasi diyan sa Maynila, diyan sa Luzon, medyo mahal kapag galing sa mga tagbagyo, tag-ulan, mga ganon. Dito galing, di naman bumagyo dito mga gulay, kaso lang talagang maraming binaha dito mga gulay. Kaya baka pwede tayong makaangat-angat ng presyo mga gulay. Ano? Pwede pa kasi ibenta to mga gulay, yung mga talbos ng ganyan, no. Pwede pa kasi ibenta niyan. Kaya kukunin ko ngayon kasi hati din ako ng talong. Kaya isasabay ko na siya mga kagulay. So ayun mga gulay, inano ko lang ka dito kasi marami rin nagtatanong kung kamusta na daw yung tanim kong palaya. Yung nga, nabahaan to mga kagulay. Nung ulan-ulan talaga siya, nabahaan to. Buti nga naka-recover siya mga kagulay kahit papano. Ayan, may mga bunga na siya dito sa side niya. Ayan, mga maliliit na siyang bunga. Tapos dyan, umakyat na siya mga kagulay. Ayan. Bali ano lang to mga kagulay, nasa 200 plus na lang to. Kasi 500 sana to, pero hindi naman nataniman lahat doon mga gulay. Nung binilang ko yung butas sa 500, kaso hindi lahat, mga nasa 315 lang yata yung naitanim ko. Kaso marami ring namatay mga kagulay, hindi rin maiwasan kasi tag-ulan-ulan nga. Yun lang ang kagandahan kapag tag-ulan mga kagulay. Ang kagandahan lang doon, medyo makakajakpat ka sa sa presyo. Yun lang kagandahan, basta mapabuhay mo lang siya. Makakaano ko naman sa presyo kapag ganitong tag-ulan. Ang kaso nga lang doon, siyempre hindi rin maiwasan na maraming mamatay. Katulad nitong tinaniman ko, yan, tubig-tubig siya. Ayan. Kasi hindi nga nagawa ng kanal doon, pero ang plano nga nung may-ari dito sa area to, pakakanalan na lang to mga kagulay. Pakakanalan lang namin, semento na yung kanal mismo. Mga 1, 2, 3, 4 na kanal na sisementohin na lang mga kagulay, kasi gagawin na talagang gulayan to mga kagulay at to. Kaya itong 2.5 na hektarya na to gagawin na talagang taniman ng gulay. Kaya yun nga na pag-usapan namin. Katulad nito, talong dyan dito, dito kakanalan na yan, sisementohin na mga gulay. Yung maliit lang na kanal pero semento na siya. Yan ang plano nung may-ari dito mga gulay. So hanggang dito na lang ako mga kagulay. Na-update ko lang kayo dito sa sa Ampalaya, kung ano na bang sitwasyon niya mga kagulay. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat.